August 14, at ang scripture po natin ngayon ay galing po sa John chapter 3 verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Elron Jan Dumbang at ito ang aking daily devotion para sa araw na ito. Ang tatalakayin natin namang paksa ay tungkol sa Lord, galit ka pa ba? At ang konsepto naman ng propitiation. Agad po tayong dumako sa ating konsepto. Refers to a sacrifice. Propitiation refers to a sacrifice that absorbs and satisfies God's righteous wrath against sin, turning his anger into favor. Into the Old Testament, sacrifices symbolized atonement, no? But they could never fully appease God's justice. Alright, so kailangan natin alahanin dito na in the Old Testament, nagbibigay sila ng mga sacrifices dahil nag-a-atone sila sa mga kasalanan. Ngunit hindi naman sila fully forgiven in the sense na kagaya natin ngayon na sa atin si Yesu Cristo, tinitignan tayo hindi bilang mga sarili natin, kundi nakikita sa atin ang righteousness ng Panginoon. No? It is not like before, kagaya ng Old Testament, kung saan yung mismong sinasacrifice nating object, yun yung nag-a-absorb ng mga ginawa nating kasalanan, at doon nalalabas yung wrath, at tayo naman nagkakaroon tayo ng favor sa Panginoon. Ayun sa naintindihan ko. And tumuloy po tayo na in Christ, however, God Himself provides the perfect propitiation. No? Jesus bore the wrath we deserved, and by doing so, reconciled us to God. This act flows entirely from God's grace. His love moved Him to satisfy His justice through the cross. Propitiation guards both God's holiness and His mercy, proving that salvation is both costly yet and secure. No? Tignan po natin, or dumako na po tayo sa ating mga teachings. Una, God is both righteous and loving. Kagaya ng sinabi nga natin, atonement for your sins, sabihin natin, is an example, would be in law, na pag nag-a-atone ka para sa kasalanan mo, ang nangyayari ay ikaw, you serve the time for atoning for your mistake. Kung ano man ang ginawa mong krimen, yun yung pag-a-atone. You repay na kung anong ginawa mong mali, pamalian, kasalanan, ayun ay iyong ibabalik, but in goodwill. Pero in atonement, in a sense, in the pagkakaintindi ko po, ay ito yung pag-absorb ng when you sacrifice an object o magsasacrifice ka ng isang bagay, ito yung ina-absorb yung mga ginawa mong kamalian, at sa ganun, nagkakaroon ka ng favor sa Panginoon. Ngunit hindi ito buong pagpapatawad sa iyo na lahat ng gagawin mong kasalanan in the future, kasi kailangan mo itong gawin pa ulit-ulit. At yung God is both righteous and loving, sa isang ulit na example sa hukuman, a judge is both righteous and loving. How is it possible? How is God righteous and loving at the same time? Pinapakita dito, God is righteous and loving, na pag gumawa ka ng kasalanan, kailangan kanyang hatulan. May hatol. May, sabihin natin, punishment. Mayroong parusa, kung depende, na angkop sa ginawa mo. So, God is both righteous and loving. Sa ganun, God is righteous that He has to punish sin. He has to destroy sin. Ngunit, mahal nga niya tayo, di ba? So, sa ganun, paano mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa atin? Hindi lahat na tayo sa impyerno? No. God is both righteous and loving. So, He made a way kung saan hindi nagko-contradict sa kanyang nature. God is good, God is righteous, and God is loving, na bawal naman siyang mag-contradict sa kanyang nature. He cannot contradict His nature because that's who He is. God is good. Ano gagawa siya ng masama? No. So, there is another way in which the propitiation, which is Christ. So, God is both righteous and loving, na imbis tayo yung tayong sasagot sa ating mga, o mananagot sa ating mga kasalanan, kinupkup o kinuha ng Panginoon ng lahat ng ating mga nagawa, kasalanan, sa kanyang sarili, at siya rin ang pinarusahan, imbis tayo. Kaya, loving in the sense that we've been saved through Jesus Christ. Jesus Christ volunteered. God gave God gave His Son to the world. No? So, alam mo, nagtugma ang kanilang mga kalooban.
At sunod, God's problem is justification. Kagaya na sinabi ko kanina, no? At pangatlo, God's solution is propitiation. Na we go back to, balik tayo sa aking sinabi na God's problem, kung meron nga man, is justification. Na paano tayo makikita na worthy of God. No? Justification na paano tayo tatahak o lalakad sa tabi ng Panginoon kung sa sarili natin tayo madumi at ang Panginoon ay malinis. Hindi natin hinahalo sa laundry pa lang yung madumi at malinis. Ano pa kaya ang kasalanan natin na blemish? So good cannot mix with bad. So God's problem is justification. Dapat makita niya na sa atin na tayo mga mabuting tao, tayo righteous. And the only solution to that is Jesus Christ. He died naked of godhood, of even humanity. Pwede natin sabihin yun, hinubad siya, ginawa siyang daming ginawa sa kanya din talaga. Made less of human for the crime of which he didn't do. Kumbaga. At sa ganun, God's solution is propitiation, in which Christ has paid fully all of our sins. Na hindi na tayo kailangan gumawa ng sacrifice for atonement dahil meron ng sacrifice, which is si Yesu Cristo. Kaya ayun lamang. Sana meron po kayo na pulot na aral. At kung sakali may napansin po kayong mali sa akin sinabi, wag po kayong mahiya na ituwid po ako. Ayun lamang. Muli, salamat po sa pakikinig. Sana meron kayo na pulot na aral. At mabuhay.